Ito yung mamimiss mo sa probinsya. Hi, what's up guys? This is Mike. Kumusta kayo? Welcome sa channel ko. Sa kwentuhan naman natin ngayon guys, atin naman pag-uusapan yung mga bagay na mga nakakamiss balikan nung nasa probinsya pa tayo. Mga moments na ang sarap alalahanin. Especially na kung nasa malayo ka man, nagtatrabaho ka sa ibang bansa. So, i-relax nyo lang yung mga sarili nyo guys kasi sa podcast na ito, ating pag-uusapan yung mga bagay na I think makaka-relate na naman kayo. Number one guys na mafe-feel mo yung vibes na to sa mga probinsya is yung gigising ka na maririnig mo mismo yung tilaok ng mga manok. Ito yung mga karaniwan na naririnig talaga natin lalo na kung nasa liblib tayong probinsya. Kahit nga sa mga hindi pa liblib na lugar. Yung basta medyo malapit sa mga town, may mga alagas talaga silang mga manok. And yan yung nagiging alarm clock natin pag gigising tayo para magtrabaho or yung mga bata para pumasok sa mga school, 'di ba? Para hindi tayo malate. Pero minsan naman nakakainis lalong-lalo na walang schedule yung pagtitilaok talaga nila. Minsan bigla na lang nagtitilaok. Kasi dito sa amin guys, ang daming alaga ni Papa ng mga manok. Lagpas 10 na yung mga alaga niya. Kung kaya pag once may nag-isa dyan na nagtilaok, sabay-sabay na yan. Nakasynchronize na yung mga tilaok nila. And minsan, nakakainis naman talaga kasi nakakabingi na. Pero minsan, ito din yung dahilan para ma-feel mo yung province na vibes na hindi mo talaga mararanasan pag nasa mga syudad ka na. Lalong-lalo na kung nasa ibang bansa ka man ngayon na nagtatrabaho. So parang authentic sound siya sa mga probinsya natin. Ito talagang mga manok yung nagpapagising sa atin sa umaga. 'Di ba? Sabay higop ng kape. Yung pangalawang bagay naman na nakakamiss pag nasa probinsya ka ay yung malamig na tubig na panligo mo before ka pumasok ng trabaho or ng school. Yun talaga yung challenging natin dito sa mga probinsya kasi dahil sa probinsya nga tayo, 'di ba? Mas malamig yung mga tubig natin and ang ginagawa natin dito mostly is yung nag-iimbak tayo ng tubig, panligo, para in case man mawalan man ng tubig, hindi tayo mamumroblema. Lalo dito sa amin guys, minsan kasi, or parati nga halos madalas nawawalan kami ng tubig. Kaya ang ginagawa namin, nag-iimbak na agad kami ng tubig before mag-umaga. For example, sa gabi na yon may tubig nang nakaimbak para pagdating ng umaga, ligo na lang. So, ang problema nga dun, kapag malamig yung panahon, lumalamig din yung naiimbak mong tubig. So, after nyan talagang magigising talaga yung buong kaluluwa mo pag nabuhusan ka talaga ng malamig na tubig na yan. Kaya, yun yung para sa akin, hindi mawawala sa mga probinsya. And even nga guys, hindi umaga man, minsan kahit tanghali, hapon, malamig pa rin yung mga tubig, lalong-lalo na kung galing sa bukal. Yung pangatlo namang bagay guys na nakakamiss pag nasa probinsya ka is yung ulam naman. Ulam naman tayo guys. Hindi nawawala sa probinsya yung luto na tinola. Lalong-lalo na kung sa inyo, di ba, ang daming nag-aalaga ng mga manok. Tapos samahan mo pa ng mga gulay gaya ng papaya or kaya ng malunggay. Sarap nun higupin lalo na kung malamig na malamig yung panahon and then yun yung magiging ulam mo. At kung taga Bicol ka man, kasi ako guys taga Bicol ako, di nawawala talaga yung Bicol Express. Yun din yung masarap din na ulam na nakakamiss. Lalong-lalo na kung nasa ibang lugar ka. Pag nakakakain ka nun, parang bumabalik ka kung saan ka nang galing. Kayo guys, taga saan ba kayo? Anong probinsya kayo? At ano yung ulam na pag nakain nyo, nakakamiss? Pakishare naman yun sa comment section natin guys. Ang pang-apat naman guys na masasabi kong nakakamiss, lalong-lalo na kung nasa probinsya ka, yung nakikita nating mga hayop gaya ng kalabaw. Ito yung nakikita natin madalas sa mga kalsada, nung maliliit pa tayo, di ba? Relate ako dito kasi yung mismong father ko, meron siyang kalabaw. Nung bata pa kami, yung kalabaw na yun is napaka-useful kasi dito sa Bicol, ang dating hanap buhay talaga namin dito is yung pagkukopra. Nung bata ako, namulatan ko na talaga na yung kalabaw, yan yung nakikita ko madalas. Hindi lamang sa baryo namin, pati sa mga ibang barangay ganun din. Napaka-useful niya na hanggang ngayon, andito pa, may kalabaw pa kami. Nakakatulong siya lalong-lalo na sa mga sakahan, sa mga palayan. Yan talaga yung karaniwan na hindi nawawala yung mga kalabaw. Pero ngayon kasi guys, napapansin ko na kahit nasa probinsya man ako, paunti-unti parang
nag-i-innovate yung mga tao, tinatanggap nila yung mga bagong technology. Imbis kalabaw yung ginagamit nila pang-araro, lumilipat sila ng pamamaraan gaya ng mga hand tractor or mga iba pang mga makinarya na ginagamit na rin sa pag-aararo, sa pag-aani ng mga palay, etc. Yun yung parang nakakalungkot na part, pero minsan yun din yung nagiging dahilan para maging mabilis matapos yung production, 'di ba? Yung pag-harvest ng mga crops nyo. Kaya nakakatulong din naman siya. Kumbaga yung mga kalabaw kasi ano na siya nostalgic na talaga eh. Kaya 'di ba meron tayong kasabihan about sa kalabaw na yan. Kumbaga kung ikaw ay isang padre de pamilya, halos lahat ikaw na yung kumakayod, parang kayod kalabaw ka na din. Kumbaga nandun na din nagsimula yung mga terms natin, 'di ba? Dahil nabanggit ko na din yung kalabaw, hindi na rin mawawala sa nakakamiss na lugar dito sa probinsya ay yung mga sakahan, 'di ba, mga palayan. Yan talaga yung masasabi na probinsyang-probinsya 'pag may nakikita kang gano'n, like nagta-travel ka man, nasa kalsada ka, and may nakita kang sakahan or palayan. Kaya para sa akin 'pag lumayo man ako dito sa probinsya namin, yung una kong mafi-feel talaga na makaka-miss is yung mga gano'ng tanawin. Ang nakaka-miss din sa provincial life natin is yung nasa harap ka ng bahay mo or nasa likod and biglang umulan. Ang sarap dun sa feeling, guys. Para sa akin parang nakaka-relax, nakaka-unwind yung mga ganong tanawin. Nasubukan niyo na yun ba, guys, 'pag nasa probinsya kayo tapos nasa bahay ka lang, nakaupo ka sa may sala niyo, nasa harap ka ng bahay niyo or nasa likod and nagkatambay ka lang dun, nagkakape or kahit ano yung ginagawa mo dun and umuulan sa time na yun. Nafi-feel mo yung hangin, yung galaw ng mga dahon dun sa paligid ng bahay niyo. Nakaka-miss yun, guys. Feel na feel ko yung pagiging, probinsya talaga dun, eh. Ang sarap niya balikan, ang sarap kung puwede lang ihinto yung oras sa mga gano'ng moment. Para sa'kin is nakakagaan siya ng loob, parang may healing na ginagawa dito sa ano natin, sa isip and din sa loob natin 'pag nakaka-encounter ako ng mga gano'ng moment. Yung mga problema mong pinagdadaanan parang nakakalimutan mo siya. Yun siguro yung masasabi ko na kahit nasa bahay ka, no need mo ng lumayo para makakita ng mga gano'ng tanawin. Kahit nasa bahay ka tanawin na yun, eh. Kayo guys, alin sa mga nabanggit ko na naka-relate kayo, na sa tingin niyo is nakaka-miss talaga na bumalik sa probinsya or kung nasa malayo ka man, ang sarap balikan yung mga alaala na yon, yung province life na dating meron ka. Or even na hindi ka man taga-probinsya, taga-syudad ka, ano sa tingin nyo guys yung para sa iyo is napakaganda na gusto nyong ma-feel, maranasan pag once nasa probinsya kayo? Pwede nyo yan i-comment kayo sa baba at pwede natin yan pag-usapan doon. Alam nyo ba guys kung bakit nakakamiss yung mga ganong moment ng buhay natin? Yung parang ang sarap balikan yung mga alaala na yun. Kasi para sa akin guys, dito ako pinalaki sa probinsya namin. Kumbaga, naging parte na siya ng buong pagkatao ko. Nung musmus pa ako, yun na din yung nagpamulat sa akin. Pag na-expose ka sa mga ganong lugar, sa mga ganong situation, yun na yung magpapahubog sa'yo ng pagkatao mo. Kung sino ka man ngayon, 'di ba? Kung paano mo harapin yung mga pagsubok mo na dumarating sa buhay mo. Nakakamiss talaga yung nasa probinsya ka. Yung simoy ng hangin, yung ganda ng tanawin, yung tunog ng kapaligiran. Yun yung masasabi kong ang sarap balikan kahit nasa malayo kang lugar. Kung pwede lang umuwi, 'di ba? Anytime gusto mong umuwi para ma-feel yun, para makapag-unwind ka, para makapag-relax ka. Kahit napakasimple lang ng buhay. Hindi ka man nasa lugar na mga buildings na andon ang tataas, ang daming mga sasakyan, ang dadaming restaurant or mga malls na pwede mong puntahan. Pero iba pa rin yung moment pag nandito ka na sa probinsya. Hindi mo siya ma-feel pag nandun ka. Iba yung kasiyahan mo na andun ka sa syudad na yon. Iba din yung kasiyahan na andito ka sa probinsya. Depende kasi yan sa tao eh. Kaya minsan mapaisip ka din ba, pag nasa syudad ka na, nakikita mo na yung mga matataas na building na pinapangarap mong mapuntahan. Pero andun yung moment na iniisip mo yung probinsya na meron sa inyo. 'Di ba? Yung buhay na nararanasan mo pag nasa probinsya ka. Namimiss mo ito kahit na nasa syudad ka na. Kasi yung katotohanan is hinahanap na ng katawan mo, ng puso mo yung nararanasan mo nang nasa probinsya ka. Hindi na natin yan maitatanggi pa.
lalong-lalo na yung mga OFWs, 'di ba? Yung mga nasa malalayong lugar dito sa Pilipinas na galing sila sa mga probinsya at ngayon nasa siyudad na, nami-miss nila yung mga pagkakataon na yun. So ayun guys, kung nagustuhan niyo 'tong video na 'to, paki-like na lang and puwede kayong mag-comment, mag-share ng mga experiences niyo, ng mga gusto niyong ibahagi sa ating comment section para puwede natin 'yan pag-usapan, para may makabasa din na nanonood din ng mismo ng mga video natin. Kung gusto mo pa ng mga ganitong mga videos natin, puwede kayong mag-subscribe sa channel natin kasi welcome na welcome kayo dito. Ito yung channel na pag-uusapan natin yung mga buhay-buhay natin dito sa Pilipinas. So ayun guys, sa susunod ulit, maraming salamat at natapos mo 'tong video.